Salamat sa imong gugma karong kabuntaga, Lord. Kinsay bless karon nga naa dire. Amen. Excited ba tanan nga mudayeg sa tong buhay nga Dios? Amen. Praise God. Kung excited tag malipayon mga igsoon, atong ipabatay sa atong mga kaigsoonan, mag-fellowship ta, atong isikhan sa mga kamot, atong duolon o kumustahon ang matag usa. Atong duolon mga igsoon, aawitan sa samahan natin ang Panginoon sa atong mga pagkanta o pag-awit mga igsoon. Atong kumustahon. Ang tinuod mga pagigugma pinaagi sa atong pagkumusta. Pupurihin ang pangalang Jesus kailan pa man. Sama-sama, sama-sama, awitan natin siya. Sama-sama, itataas ang alam niya. Sama-sama, buong lakas, buong sigla. Sama-sama isisigaw. Woo! Buong lakas, buong isisigaw. Yay! Sama-sama isisigaw. Purihin siya. Wasakin maigsoon na awitan. Awitan. Pupurihin ang pangalang Jesus kailan pa man. Praise God. Aawitan, pupurihin ang pangalang Jesus kailan pa man. Sama-sama, sama-sama, awitan natin siya. Sama-sama, itataas ang ngalan niya. Itataas ang ngalan niya. Sama-sama, buong lakas, buong sigla. Sama-sama ang isisigaw. Sama-sama ang isisigaw. Woo! Buong lakas, buong isisigaw. Yeah! Sama-sama ang isisigaw. Purihin siya. Pwede ba ta magunit sa itong mga kamot mga igsoon? Atong gunitan na itong kamot sa tapat. Awitan natin siya. Sama-sama, itataas ang ngalan niya. Sama-sama,
mag-ampo ta. Yes, Father God in heaven, Lord. Salamat, Lord, sa kabuntagon ni mong gihatag ka na makaroon, O God. Salamat, Lord, nga naabot sila ning dapita nga safety, O God. Salamat po, Lord, sa mong presensya nga mong ipabati karong buntaga, O God. Happy, Lord, sa mag-share sa mong pulong. Happy, Lord, ikaw magadiyo kaniya sa tanang manggawas yung baba. Nagagikan na magdiya kanimo na kung unsay mong gustong ipabot ka namo. Gamita siya, Lord, isip di pa mapa. Lord, I feel Lord, nga karon Lord, napahimot ka namo, amo kang napasmile. I feel Lord, nga nagatug yun mi nga karong adlaw, Lord, na kay buhaton ka namo karon Lord. Lord, wag ibuhat sa kaaway nga makapangilabot, wag ibuhat sa kaaway nga magmalampuson sa mong kinabuhi, kundi ikaw lamang ang pwedeng mamuhat ka namo, God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Praise God. Ato sa palakpakan sa makutuban sa akin atong buhay nga Dios nga igsoon. Tungod kay wala tay laing simba pagadayon i-worship karon kundi ang ato lamang buhay nga Dios. Kinsay mo agri mo sabi tong Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagkamatulod-anon. Karon mga igsoon, no, dili na to tugutan nga dili na to daigon si Lord kay atong kinabuhi na diri karon tungod kay atong gusto nga simbahon si Lord, i-worship karong kabuntaga. Why not dili na to sayawan, pakpakan, awitan o pasidunggan pinaagi sa atong mga lawas mga igsoon. Tungod kay ang Dios atong kusog, ato siyang pasalamatan, pinaagi sa atong mga pag-awit. Kaya let's worship karong mga igsoon, atong aawitan, pasalamatan atong buhay nga Dios karong kabuntaga tungod kay si Lord maayo kay atong kinabuhi. Yes, hallelujah, Lord. Aawitan at pasasalamatan sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. Pumansin at nagbigay ng kulay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Aawitan at pasasalamatan,
whatever man problems, trials sa mong kinabuhi, wala may laing pagasimbahon, pag-aawitan, Lord. Tungod kay ikaw ang tanan sa mong kinabuhi, O Dios. Lord, wala may laing purihin na isin karon kabuntaga kundi ikaw lamang, O Dios. Salamat sa mong presensya, Lord. Lord, hantod na kinabuhi, may kusog kami ang kang simbahon, awitan, pasalamatan, O Dios. Salamat, Lord, sa imong pagkamaluluyon. Salamat sa imong mahigugmaon. Salamat sa imong pagkatinud-anon sa imong kinabuhi, O Dios. Worship the Lord, mga ison. We worship your name, O God. Deserve nimo ang mga pag-awit, pagsimba, karong kabantaga, O Dios. Ikaw ay aming purihin at sambahin. Hallelujah. Alam ko ang ngalan mo. Simbawang ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo, walang katulad. Once again, mga igsoon, pupurihin. Pwede ba ito ipataas na itong mga kamot? As we worship the Lord, atong iisa si Lord. Aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian. Lord, buong karangalan para lamang kanimo, Diyos. Buong karangalan, kapangyarihan mo, wala kang katulad, Diyos. Worship the Lord. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ikaw ang Diyos na nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming
pinakataas nga pagdaig, pagsimba sa Dios nga tagiya sa simbahan. Sa simbahan sa Jesus is Lord Church. Ikaw po ang Diyos sa mga gitaasan niya namin. Ipasalamatan, ipasinungan, Ginoo. Hallelujah! Yes, God, truly, Lord, you deserve all the highest praise. All glory, honor, and thanksgiving. Takos ka, Ginoo. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa tanang kaayo nimo sa mga kinabuhi. Padayon dyan ka na mo kipasalamatan. Padayon ka na mo gisimba. Padayon ka na mo, Lord, nga iyukbuan, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa walay puas ni mong pagpaabot sa imo ang grasya. Kaluoy o gugma sa mong kinabuhi, Lord. And Lord, karong buntaga, giuli na mo ang tanan himaya, pasidungog, pasalamat sa imo, Gid Lord, sa pangalan Ginoong Hesus. Amen. Oh, amen. Praise Jesus. Hallelujah. Good morning sa Matagusa. Good morning! Pakigreet naman imong tapad. Di na siya maayong buntag, bro. Sa wala, sa tuo, sa likod, sa tubangan. Praise God. Di na siya nalipay ko. Nakita ta. Sige po, pwede na ta makapahiluna. Sa tanan po nga mga kids, pwede ta mo join sa ato ang Children's Church sa Gawas. No? So, napapod tayo sa mga walay malingkuran diya sa likod. Napadiri sa tubangan, no? Ay mga pipilang bangko. Praise God. Pakiingon sa imong tapa, nalipay ko, igsoon, nga nakita na punta, ha? Sa nalipay ko, nga nag-abot na punta karon. Sige mga kuys, salamat kayo. Sa tanan po ng Glanto Online, welcome. Salamat po sa inyong duyog kanamo karon po nga kabuntagon. So, good morning, a blessed Sunday to each and every one of us. Sa mga wala makaila, ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church, Tangub City. And in behalf po sa ato ang pinalangga nga Bishop, Brother Eddie, our spiritual director and president of the Jesus is Lord Church Worldwide, I would like to welcome you all to our worship and healing service. Now, welcome po sa tanan, even sa mga first-time guests nato. Murag na ko yung mga nakita, no? Pwede mo natong palakpakan, no? Ang atong mga nakauban karon. Salamat po kayo. Salamat po sa inyong mga kinabuhi. Ang ato pong nasudlan nga simbahan is the Jesus is Lord Church Worldwide. Ang simbahan nga non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered church. Wala tay laing ginatudlo diri kundi ang pulong lamang sa Ginoo ug ang atong tingwa dili lang nato madawat ug madungog but ang atong desire nga kaning pulong sa Dios atong makinabuhi sa atong matagsa-tagsa ka kinabuhi. Wala tay lain pong gitaas diri or sentro sa atong panagtigom kundi ang Dios lamang nga moy tag-iya pod ani nga simbahan. Ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta ug dili hinimo sa kamot sa tao. So karon po nga Sunday, I would like to welcome each one po sa bag-o nga tema for the month of March. No, karon pong bulan sa Marso, ana po tay theme about Christ is the answer, and makita nato diha. Pwede ba natong basahon ang atong tema karong bulana? Gikan sa Christ. Sige, 1, 2, 3, go. Christ's sufficiency is the answer. Experiencing true fulfillment. Maklaro pa ba? No? Or pagsinati sa tinuod nga katagbawan. So, ingon diri daw ang pagka-enough or sufficiente sa Ginoo ang tubag sa mga kinabuhi. Ngano kaha? No? So, ato nang tubagon. So, ingon po ang Bible sa Colosas. So, if you have your Bibles with you, pwede ninyo ablihan. Colosas 2, Kapitulo 9, Kapitulo 2, versikulo 9, paingon sa Gs. So, Colossians. Ingon po diri sa Colossians chapter 2 verse 9, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. So ang kalibutan po, no, constantly nagaistorya sa ato nga we are not enough. No, kung mo lang taon, murag ang tao no dili matagbaw.
Sa ang kalibutan ginatudluan ta nga magsigilag apas to the point na nalimot nga ang atong panahon di ay kay bisag pag magamit na nato di na gid nato mabalik. Di ba? So, kung mo lang taon, as the world teaches us or tells us that we are not enough in likes, no? Labi na karong panahon na kay halos tanan na nag-vlogger, no? Side effect daw ni sa vaccine, no? Abi na ko og ang side effect sa vaccine apil sa ingon mo na ilang ingon, no? So, not enough likes sa social media, not enough wealth, no? Kulang ra gihapon ning kwarta. Ang uban naman mo ingon na not enough possession, bisag tulo na kabuk sakyanan, wala na ikaparkingan sa ikatulo. Not enough and worse, ang pinakalala, gilingla pagyuta or giuwat nga kita sa atong kagalingon, we are not enough. Mo nang usahay, ubos atong panglantaw sa atong mga kagalingon. Moingon ta, I'm not attractive enough. Maot man ko eh. Di ba? Moingon, usahay, makaingon nga I'm not slim enough. Tambukan na nako eh. Di ba? I'm not smart enough. I'm not successful enough. Pero kana mabutang nga po, ay mo lamang na ang ginaingon sa kalibutan sa atong mga kinabuhi. And as these lies, kani mga bakak nga ginatira sa ato, unta makakaplag tagkatagbawan diha kang Kristo Jesus. So He does not just meet our needs, wala lang tagitagbo sa Ginoong Hesus nato sa atong mga panginahanglanon, no, kung nagpray ta na gitagbo atong panginahanglanon, but gitagbaw sa niya atong mga pangandoy sa kinauyukan sa atong kasing-kasing. Diba? Gipahinumduman ta nga diha kay Kristo kita po ay kompleto. Imong pa diha kay Kristo. Sige, pakiingon sa imong nasa tuo, ina siya, diha kay Kristo, ikaw na kompleto. Makita na nimo sa Colossus 2:10. And gawas pa niya na diha kay Kristo walay makulang kanato. No, so same, and kani po nga gisulat nga artikulo na remember nako tong giingon sa usa ka French mathematician nga gitun-an po nato sa high school ba ni? Kinsa ba yung nakaagi direct P6? Katong sunod sa P5. P5 then P7, no? So sa P6 po nato, naitay tao makita diya nga si iginganlan na tog Blaise Pascal. Naka-remember pa ba mo nila or inyo na tong gikalimtan kay wa man nagamit. Ingon sila magamit ra daw nagka-graduate. So si Blaise Pascal po usa ka French mathematician o usa ka physicist. Basta nagtuon og P6 ana siya. Muna siya. Ana siya dito. Next slide Kuya Jade. Mumpod ni, na-relate na ako, diri na ako na-connect. Ana siya diri, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by the created things, but only by God, the Creator made known through Jesus. Sa Cebuano pa, naa daw hawang sa kasing-kasing sa tao nga Diyos lamang ang makatagbaw. Tama po ba? No, sa una bitaw, wala pa ta sa Ginoo, sige lang tag-adto, apa sa unsa mga butang, mga kalingawan, disco, laag-laag, usahay, napay mga bisyo, or gambling pa usahay. Pero at the end of the day, inig-uli, how ang ragyahapon ang kasing-kasing? Na ragyahapon gipangita. Di ba nga no, kahana, kay ang tanang butang aning kalibutan na dili na makatagbaw sa ato. Naimong pa, dili makatagbaw. Dili na makatagbaw. Kaya po, sakto ang French mathematician. So to give you an illustration, next slide Kuya Jade. So sama ni hinay-hinay lang nato. No, kita, humans. Tanay mong tapad, tao ba na siya? Tao, di ba? Tao. Grabe po doy og dili, no? So, human. So kaning kita alone, kita lang sa atong kaugalingon, human alone, unsa may resulta sa pagiging human nato? Una, we are wicked. Ngayon dahil sila, dili man ko dautan, pastor. Pero you know what? Kung imong basahon sa Bible, Romans chapter 3 verse 23, tanan tawo nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. So sa ibot pasabot, tao lang daw, kung kita lang, we are wicked, dautan, makasasala, ug tungod ni ana usahay mo dala sa ato paging hopeless. Ang uban siguro sa ato nakasulay sa una nga
hapit po nato kabsan atong kinabuhi. Kay naging hopeless ta, naabot ta sa situation nga ning resulta ang di maayong binuhatan nato. Diba? Di man po pwedeng ipasangil nato sa Ginoo atong kinabuhi. Tama po ba? At pwede ba nato ingnon, Lord, ikaw man good. Nagkautang-utang ko, Lord, tungod nimo. Anak day si Lord. Mo ingon ra po si Lord, ako ba rin nang-apply? No, so dili po pwede. Ang atong life that we live is the result sa atong mga gipili sa unang panahon. Kaya naman po, kung kita lang, hopeless ta, and labaw sa tanan, sa atong eternity, sa atong kinabuhi human diri sa kalibutan, paingon ta sa kalaglagan. Bati kayo, no? In other words, unsa man ang kalaglagan, pastor? Ang gingon nga kalaglagan sa Bible, katong kinabuhi nga itambog dito sa linaw nga kalayo. Perting inita ra bagyod kay linaw gud. Sa dagat bitaw pag walay balod, unsa man na linaw, di ba? Unsay ibot pasabot na walay hangin. Pero hangin perting balura mo balod. So grabe gyud ka lala ang impierno. Pero salamat sa Dios nga naman wala pa tanaw man. Kay the moment next kuya, ang tao tanay mo tapad kay muna siya. Ang tao makabaton og next Ginoong Jesus siyang kinabuhi. Tanawa unsay transformation. Unsay resulta Kuya Jade? Una, malimpyuhan siya siyang sala. Mapasaylo siya nga naman ang gibuhat ni Ginoong Jesus para to sa kapasayloan sa tumasala. Ang ato untang ginahimo sa una nga mga sayop kita biya unta dapat ang silutan. Pero ang nahitabo si Ginoong Jesus dito sa cross ay ikaw gisubstitute para dili mahiagom sa ato ang kalaglagan nga unta angay sa ato. And unsa pa gihimo sa Ginoo? Sa diyang naabot si Ginoong Jesus sa atong kinabuhi, gihimo ta niyang bag-o. Isa pa inadiri ganag bag-o. Di ba? Sa wala masahid po, ako po karon ay gifted. Balo mo nang gifted? Akong sanina, gift. Akong sapatos, gift. Di ba? So, ang tawag ni pastor karon, gifted. So, di ba kita tanan, ganahan tagbag-o? Salamat sa Ginoo sa managhatag. Kung naglantaw mo, more pa please. Ako lang mong gipakuan kay seryoso na kayo, murag masuyop na ko. So, sa diyang naabot si Jesus, nahimot ang bag-o. Katong daan nato nga kinabuhi sa una, dili na to ikaw. Gitagaan ta, gihimo ta sa Ginong murabag sa kung sa dula pa new game. Bag-o na po. Katong makapakyasan na to, dili na to ikaw. Imo na tong gilansang dito sa cross. Di ba? So, and gawas pa niya na, unsay nahitabo, pastor, sa diyang nabot si Jesus, nakabaton tag kinabuhing walay katapusan. Kita unta nga paingon sa kalaglagan, gitagaan tag oportunidad sa Ginoo nga makasulod sa iyang gingirian sa langit, inig kahuman sa atong kinabuhi diri. And the last, pakikuan ko Jade, next, yun. Nakita ba nato ang nahitabo? Nahimutang kompleto. In other words, wala ka nang hahanapin pa. Di ba naikanta na? Basta't kasama. Although kaning kanta kay para man sa uyab, no? Pero ang thought nga kung naa si Jesus sa imo, wala ka nang hahanapin pa. Kompleto na ka tungod sa gibuhat ni Ginoong Jesus, no? Dili kinahanglan daghan pa kag kwarta ngano, daghan magkwarta, how ang ragyapon ng kasing-kasing. Way kalinaw. Daghan magnindot kag balay. Pero di gihapon katulog bisag nindot kay balay. Ngano man magsige gunaw-na basin ay mawala. Basin kawatan. Daghan man nindot kay sakyanan. Pero walay pay sure og inig kamatay maabot pa sa langit. Unsa kay sakyan. Isa ra dalan paingon sa langit ug muna si Ginoong Jesus. John 14 verse 6. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya po, kaning illustration po, atong balikon pagbasa sa next slide. Ingon diha, muni ang but pasabot ni Pastor Mikeson. Colossians chapter 2 verse 9 and 10. Ako pong gisibuano sa ang pulong sa Dios nga version. Ingon diha, ang tinuod. Ang Bible, di ra ba gini mamakak, di ba? Unsay gingon sa Bible? Ang tinuod. Unsay tinuod, pastor?
Si Kristo nahimong tao apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka Dios. So si Jesus po bisag nahimo siyang tao, Dios gihapon siya. Dili 50-50. Na 50% tao, 50% human. Dili 100% siya nga Dios at the same time 100% po siya nga tao. So ang madagayaon nga kinabuhi kinsa ganan na. Ganan batag madagayaon nga kinabuhi, no? Kompleto nga kinabuhi, anaa kaninyo tungod kay kamo anaa na kang Kristo. So sakto yung illustration ganiya, no? Kung kita lang wala gyud. Pero pag abot ni Jesus, kitagaan tag kinabuhing madagayaon, kinabuhi nga kompleto. Nga mao ang nagahom sa tanan nga espiritu nga naghari og adunay gahom. Kaya po karong buntaga wala na ikalalis, walay laing gikinahanglan ng tao. Christ is the answer gyud. Diba? Unang-una si Jesus ra gyud ang ningsulbad sa dakong problema sa tao nga mo ang problema sa sala. No, so Christ is the answer. Walay lalis, pastor. Inay mo tapad, wala na lalis. Oh, wala na lalis. Christ is the answer. Excuse me. So pero ang problema before tamato sa problema, so kung ato ning i-simplify ning nga verse while nag-prepare ko gabi, mo niyang statement gusto na kong buhian o ibilin sa ato. So next slide kay Jade. Pwede nato basahon nga na ipagsabot. Ingon diri, through our Lord Jesus, we are complete. Lupig pa ang sentrum. Advance pa yun. Wala yun na late. No? Ngano man daw yung sentrum, pastor? Sentrum complete man daw. O lupig pa ang sentrum. So, pinaagi kay Jesus, we are complete. O pinaagi niya, nakabaton ta og katagbawan. So, sama sa gingon ni Blaise Pascal, nga sa Ginoo ra gyud ang katagbawan sa tao og wala dili sa mga butang hinimo diri. Diba? So, we are fulfilled and we are satisfied. And next, through Lord Jesus, our life is worth living again for His glory. Kung sabot pasabot, sa una kay, wala mangyapoy, pait mangyapon, mabuhi ragyapon tao, niya ilaglag ragyapon ta sa imperno, murag walay reason nga mabuhi. Pero karon nga nakailata sa Ginoo, every gising is a blessing. Every mata, wala na ko'y ma-rhyme, basta every mata, panalangin. So ingon na po, nga naman, kay kabaluta, oportunidad na po din nga mabuhi ta para sa Ginoo. Nga mapalipay na to ang kasing-kasing sa Ginoo nga perti ka maayo sa atong mga kinabuhi. Kaya po, salamat kayo. Pero ang salamat kay sa Ginoo, pero ang problema bisag wala tay ikalalis niini, ang kaaway dili mo sugot nga ato ning dawaton nga kamatuoran. Mo agree ba mo? Di ba atong kaaway si Satanas, di siya musugot nga ang mga tao ay magsalig sa Ginoo. Di siya musugot nga mga tao ibutang nila lang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Kaya unsay ginahimo sa kaaway? Ginapasudlan niya og mga panudloon or mini nga panudloon even ang church. Nganong kaingon ko? Kay ang Bible po, kung wala mo kabantay, ang atong gipangbasa nga verse gikan sa Colosas. Kabalo ba mo nga ang Colosas, gamay lang nga background, ang Colosas po usa ka gamay nga syudad nga diin gisulatan ni Pablo. Ngano man kay sa ilang simbahan na mga mini nga pagtulunan nakasulod. And gusto ni Pablo nga i-address ang mga sayop nga pagtulunan dito. So padayon, before ko mo padayon na kay gusto nato ipabot nga ang problema, no, katong mga mini nga pagtulunan, ang problema manggod ang atong kaaway gusto i-remove si Jesus atong kinabuhi. Which is si Jesus rabi ang tay rason ngano na kompleto ta. Si Jesus may rason nganong gitagaan tagbag-ong opportunity ng makaalagad. Kaya po, si Satan di siya gusto nga makuha niyang team. And to be honest, let me speak sa inyo si Satanas di na siya mag-care, bisag buutan pa kay ka. Di siya mahadlok na. Si Satanas dili mahadlok o grabe kay kamuhatag, tanan-tanan nimo ihatag. Si Satanas dili mahadlok. Di siya mabalaka, di siya mataranta. Kung maayo kay kamuatiman sa ubang tao, kabalo mo, mabalaka si Satanas, sa dihang muduol na ka sa Ginoo. Sa dihang mubutang na kasi yung pagsalig sa Ginoo, nga naman, makuan niyang team. Makuan ang iyang kauban.
makuha ng mga taong paingon sa kalaglagan. Kaya po gusto ipaabot sa Ginoo nga magbinantayon ta. Kay maskin gani ang simbahan sa unang panahon sa Kolosas, sila pod ay gitirahan sa kaaway. No, tanayin mo ang tapad murang nanay target. Ganang target ana. Nasa agtang. Kinsa may na-target, pastor, ang kaaway po ang nag-target sa ato. Kaya po gusto sa Ginoo nga dili ta maging unsay tawag gani ignorante. Dili ta magiging walay kabangkaagan sa mga atake sa kaaway sa atong mga kinabuhi. Kaya today, this very morning, our message mo mutabang nato unsaon nato maging mabinantayon para malikayan nato ning mga mini nga mga pagtulunan pinaagi sa giya sa Dios ug sa iyang mga pulong. Sama sa mga Kristohanon nga nagpuyo, mga Christians nga nagpuyo sa Colossae. Colossae ang ngalan sa lugar, no? Ang tawag sila Colossians, no? So yung mga Christians nga nagpuyo, yung mga tao nagsalig kay Jesus nga nagpuyo sa Colossae, gitagaan sila sa Ginoo og pagtulunan pinaagi sa kinabuhi ni Apostol Paul. Si Apostol Paul po, no, gamay lang nga background, nagsulat siya sa libro sa Colossians, sa Bible, samtang na siya sa prisuhan. Samtang dili siya kaadto. In fact, gasulat siya, bisag gamay rayang nailhan dito sa Colosas. Sa Colosas. Ang iyang gisulat, nganong nagsulat siya, ato nang tubagonon niya. So, gamay nga background, in 1 Colossians 1:22, kasagara po sa mga naa sa simbahan sa Colosas, mga Gentile. Kabalo ba mo og Gentile? Yung mga Gentile po, Gentile ang tawag sa mga tao nga dili Hudyo sa Bible. No, tanay mo tapad Hudyo ba na? Dili na Hudyo kay basig di ta ka-relate. Kanang Israelite ba? Israelite. Tanaw daw bi Israelite ba na? Gwapo raman pastor pero dili ni Israelite. Gwapa ra pero dili ni Israelite. Unsa gay ni tawag nato? Gentile. Pero karon sa atong nasod, tawag na to mga Pinoy. No? Gani, dili balot, no? Pinoy. So, kita po ay nabilong sa mga Gentile, kay dili man ta mga Israelanon. So, susama po day sa mga taga-Kolosas, mga Gentile po day sila. So, kani po sila, general speaking, si Apostle Paul, gamay ra yang kaila dito. Pipila lang yang mga kaila dito. Pero bisag pipila ra yang mga kaila dito, nagsulat siya kay naa siya grabe nga alawom nga pag-amping o pag-atiman para sa mga taga dito. So he had a strong feelings for the church, not because kay apostoles siya, but because na siya mga amigo, susama ni Epapras. Nabasa ni mo na sa Colossians. Si Epapras po ay gituuhan nga siya po ang nagpundar sa simbahan sa Colosas. Siya'y nagsugod, si Epapras. Kinsa pa pastor, si Philemon. Dili itong kantahan nga. Si Philemon. Hindi tumaw. Si Philemon, di ba na Philemon sa Bible? So siya po, taga-Kolosas dito. Kinsa pa? Si Onesimus, ang sulugoon ni Philemon. So sila, mga amigo sila ni Pablo. So nagsulat si Pablo. And then, while nagsulat si Pablo dito sa prisuhan, while si Pablo nasa prisuhan, gibisita siya sa usa ka lalaki nga taga Tito, nga ginganlan og Epapras. O kani si Epapras, gisumbong niya kay Pablo, ang simbahan sa Kolosas ba, na ay mga mini nga pagtulunan nga naglaganap dito sa lugar. So, unsay gibuhat ni Pablo, in order to defend the church against false teaching, gisulat po ni Pablo ang letter to the Colossians. So, although wala ta kabalo sa detalye gyud nga pinakadetalye sa error, but pinaagi sa sulat ni Pablo, diri nato makit-an unsa man dining mga mini nga mapagtulunan nga gusto tangtangon si Jesus sa center or sa kinabuhi sa tao. So kaya po this very morning yung message nga gusto natin ipaabot, di ba, kay kabalo naman kita nga si Jesus yung nagkumpleto nato, si Jesus gidagatag nato kinabuhi. So karon gusto ipaabot sa Ginoo unsa man ning mga mini nga pagtulunan nga likayan nato para dili nato matangtang ang Ginoo sa atong kasing-kasing o kinabuhi. Para siya ra gyud gihapon.
No, kay again siya may rason nga nung inaanita karon. Kung si Pablo pagani pagkaingon, I am what I am because of the grace of God. Ako mo ko karon tungod sa grasya sa Ginoo. So karon kung si God manday ang importante, si Jesus manday dapat ang nasa trono sa tong kasing-kasing, dapat likayan nato ning mga sayop nga pagtulunan. So tululan ni kabutang og unta atong mga kasing-kasing ug una-una maging abli sa mga pulong atong madawat. So dili dapat nato tugutan nga mawala ta sa focus. Diba? Mawala sa focus. Ang wala sa focus, dagan kay kapitan. Kabantay mo ana ka nang kalimot ka unsa gito gisugo nako. Wala, daghan na kay kapitan. Nalimot naman. Unsa pa? And dili tatog din po nato tugutan nga mauwat or malinglat ta sa kaaway nga wala na ta nanginahanglan sa Ginoo. Kana po ay but-but. Kita po ay nanginahanglan jud sa Ginoo. Ingon ang John chapter 15, kung ko na sayop, apart from God we are nothing. Gawas sa Ginoo wala ta. Kung wala ang Ginoo, wala kita. Kung kita wala, Ginoo ra gihapon ang Ginoo. Pero ang tao walay Ginoo, ambot asa katapuniton. Kung ang Dios walay tao, Ginoo ra gihapon siya. Pero kung ang tao walay Ginoo, wala, nothing siya. So, unsa may pastor number 1 nga dapat likayan nato. Number 1, godless human philosophy. Bugata, pastor, oy, lawom lagi kayo. Na ako pod mismo, way nagtuon ko ani mga igsoon, pertigyod pong lawma, no? Nakaligo ko. Bitaw, akong si Tawgani, dugay ko nakalinger while nag-study ko. Unsay ibot pasabot aning dili Diyos nun nga filosofiya sa tao, pastor. Unsay ibot pasabot ani? Sa ilang time manggod, sa time po, before nako istorya ang mga taga-Kolosas, ang word nga philosophy po, naggikan ni siya sa word nga love for wisdom. Sa Bisaya pa, ang imong pagmahal sa kaalam. So, nabay sayop, ana? Wala, di ba? Nindot kayo, no? Kay at least nag-apas ta sa kaalam. Wala may sayop sa kaalam. Pero ang problema lang ani nga kaalam, dili Diyos nun nga kaalam. Murag mensahe ganiyang buntag ba? Nakabasa ba ta sa Corinthians? Ang wisdom daw sa Ginoo ay kabuang sa kalibutan. Pero ang wisdom sa kalibutan kabuang sa Ginoo. Foolishness daw atubangan sa Ginoo. So lahi di ay ang kaning philosophy nga gipasabot ni pastor. Dili ni kanang wisdom nga gikan sa Lord. Mo bitaw nang nay word nga godless. So unsa day nahitabo sa Colossus, pastor? Sa unang century manggod, siglo di tawag na, no, kanang century sa Tagalog. First century. Ang kalibutan nga naaani nga time, ang gitawag nila ani the Mediterranean world, wala sila'y kalainan sa unang panahon. Wala'y kalainan ang kaning mga espekulasyon sa relihiyon o kaning mga intelektual nga pagtuon. Para nila pareho ra na. Kaya usahay, yung mga butang iya sa Ginoo, ginasagulan nila og mga wala gilabot sa Ginoo. So nagiging godless human philosophy. Medyo kuan ni ron, laom ni ron. So unsay nahitabo, pastor? Sa ilaha po nga time, ang mga simbahan dito nakasulod ning mga okulto nga mga practices. Mga kulto nga mga practice kay bright ra man kay pero bright lagi pero wala pud sa Ginoo. Dili pud gikan sa Ginoo ang kaalam. So nahimo ang kulto ang pamaagi. Now, pag-abot in Colossians chapter 2 verse 8, gisuggest ani nga verse nga ang mga false teachers nga naa sa Colossae were enamored with beliefs and practices nga gikan sa kanang Greko bitaw. Di ba sa ilang time mga Greek ang sikat? Mo bitaw nang na mga Diyos-Diyosan nga nasa Greek. Kinsa kay na siya mga sila Zeus, ana bitaw mga inana. So mo ni ang nahitabo sa ilaha. And to be honest, kung imong tun-an pag pagayo, si Jesus manggod, sila yung mga Ginoo na daan. Ginoo ba? Ginoo sa kwarta, Ginoo sa sex, Ginoo sa music, si Apollo, si Hermes, ana, sila ba? Now, niabot si Jesus, gihimo pong dungag ra. Ang pangutana, ato nila tanan, kinsa may tinuon nga Ginoo ato? Si Ginoong Jesus ra.
Nahimo man ang collectible sila Ginoo. Unsa man ni? Mura magkatoy mo ang kuan boards. Action figure. No, kinsa ba'y mangngolekta diri sapatos, dagan kay kag sapatos. Mura gingunana ba? Ang lugar sa Colossae, mura ra sila nangolekta Ginoo, gidugang na nila si Jesus. So na sila yung mga gi-incorporate nga mga tawhanon ra nga mga pagtulunan, gipasulod nila sa simbahan. Ang pangutana, mo ba na ang dapat sentro sa simbahan? Ang tubag po, dili. Ang tubag po dapat si Jesus lamang. But pasabot, ang kaalam ug kabalo dapat gikan lamang sa Ginoo. Kay ingon ang Bible, tanaw nato, Colossians chapter 2, verse 1, 2, and 3. Ingon po diya, gusto ko nga masayran ninyo nga labihan gayud ang akong paghago alang kaninyo. Tinuod jud ni kay si Pablo God, wala na lang gud siya nagminyo. Para lang makaalagad sa simbahan, kaalagad sa Ginoo. So grabe yung paghago ni Pablo. Og dili lang sa mga taga Colosas, pati na sa mga taga Laodicea. Ingon man usab sa uban nga wala pa makakita kanako sa personal. So daghan pa daw wala makita kay Jesus dito sa personal nga taga dito, taga Colosas. Unsa gipadayon diha? Gihimo ko kini aron madasig kamo og lakip usab sila. Gitudloan ko kamo nga adunay paghigugma with love yung pagtudlo. Ngano? O unsay nahitabo? O gipaabot ko nga masabtan gayud ninyo og masayran ang tinago nga plano sa Dios bahin kang Kristo. Now, tanawa kinsa day si Kristo? Nga mao ang tinubdan sa tanan nga kaalam og pagsabot. Unsa day but pasabot day pastor ni Pablo? Sila manggod nasa lagi apas nga kaybalo nga dili base kay Jesus. When in fact, ganiya, nagstorya ta sa ato, diri karon dapat si Jesus naagip sa tong kinabuhi kay tungod ni Jesus, na bago ta, tungod ni Jesus, na luwas ta, tungod ni Ginoong Hesus, kitagantag chance nga mabuhi pagbalik. Pero sila, murag ginahinay nilag puli. Murag inani ba? Murag, kani unta dapat ang lantawon, pero wait lang ha. Ako na. Ano ba? Gipulihan nila nga dapat unta si Ginoong Hesus ang sentro sa simbahan. So, mupod sa ito mga kinawin, pauta na pastor, oy, sa una raman ha. Sa una raman ang pastor, magiwali. Now, ang pangutana, tinood ka na nga sa una ra, naapabaday na karon pastor, kabalo mo, ang tubag nako, ang tubag po nako maigsoon ay, yes, naapa ning mga kaalam kahibalo nga gawas sa Ginoo. Mga tinuuhan nga wala sa pulong sa Dios. Suk or labaw sa tanan kani pinakapait. Wala sa pulong sa Dios. Ang uban pagyud sukwahi sa pulong sa Ginoo. Example ha. Tanaw na to gikan ni sa pulong sa Dios. Una, mga old tradition. Daan nga mga tradisyon nga wa kay taksabot nga anong gihimo nato na tuo-tuo, buyag, pamahiin, horoscope. Di ba? Nakapagyapon ni karon. Akong pangutana, na sentro ba na nga kahibalo sa Ginoo? Or, ambot? Sa tao lang ni, godless human philosophy. Wala, bisa. Before na ako na padayon, dito mas ako. Kalma lang. Kani pa, feng shui. No? Aning horoscope, example ani, kanabang Cancer, Gemini, di ba? Ikaw bro, unsay mo ha? Ulcer ako bro. Abi man ko niyag sakit nilang giistoryahan, dili day. Kaya man ko daw, Cancer. Feng shui, no? Atong balay, di git pwede nga ang purtahan ang sa tubangan o sa likod. Kay nga naman, mulahos na daw ang panalangin pa dito. Nga, binagog swerte. Ngayon pa si Pastor Maui, ayaw magtuog swerte kay malas na. No, wag kayong maniwala sa swerte, malas yan. So, di ba? Hello, let's open our eyes. Di ba tinuod paghapon? Ang dakong pangutana sa tanan akong nasulti. Si Jesus ato. Kamu na lay tubag. Di na lang natutubagon.
Usahay pag yun kani, nakapost ko gabi sa Facebook, anak ko nga no, maning tao, no? Mas tuuhan pa ang storya sa isig katao kaysa sa giingon sa pulong sa Dios. Agay. Abi ba na kog sigad ang tinubdan sa kaalam o kahibalo? Again, ang Ginoo nagingon ni. Bato-bato sa langit, ang maigo, magbago. O, ganiya kay Mirisi man, karon magbago kay dagan ra ba mo basig makulatahan ta. So bitaw balik ta maigsoon. Kanita na matinuhan, usay dili reasonable, usay walay basihan. Dili gani ta ka-explain nganong di nato buhaton or nganong buhaton nato, nganong gipahimaw nato, gipasa lang nato sa katigulangan, no? Wala man jud problema no kung gipasa na sa tong katigulangan. Basta importante subay sa giingon. Subay sa giingon sa pulong sa Dios. Salamat ya. So walay problema kung gipanunod na. Basta ang importante lang nahiuyon sa giingon sa pulong sa Dios. Kabalo mo asay an nganong dali ra kay tamutuo, usahay manggod wala tay kugi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Tapulan ang tao mo subay sa pulong sa Ginoo. Pero maminaw chismis, kulangan pa. Wala ni dungag diha. Pikas balay. Wala na diri. Ini mo tapad, wala na diri. Oy. Nanas pikas. Hello. Sa yung reason, dali ra kay tamauwat kay wala tay kahibalo. Ingon gani ang Hosea chapter 4 verse 6 sa Bible. Akong tao nalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ginoo na gyapon nagingon ana. No kani maigsoon grabe. Gabi nagtuon ko, grabe ka. Lam gyud kayo. Pero tinuod ang gingon sa Ginoo. Usahay na pulihan si Jesus sa mga tuo-tuo lang sa kalibutan. Usay wala na di nabugat si Jesus. Ngano kan di nabugat si Jesus do? Siguro kay makasabot ra man gud daw ang Ginoo. Siguro kay buutan ra man gud daw ang Ginoo. Ganahan ba mo Ginoo nga mangtas? Unang sayop nato litkan din ta at lagpot. Mailag makaabot patag Pilipinas balik. In other words ba, salamat ganito sa Ginoo kay grabe og pagsabot sa ato. Unta yung kaayo sa Ginoo ay atong ma-value sa atong makinabuhi. So ingon na po. Now disclaimer lang. Wala gyud dautan nga mag-apas tag kahibalo, wala dautan. Pero siguruhan lang nato nga ang kahibalo o kaalam ay gikan po na sa Ginoo. Gikan sa pulong sa Dios. Nganong pulong sa Dios man imong giingon pastor nga si Jesus matong gistoryahan. Kay dili man nimo pwede bulagon ang Ginoong Hesus og ang pulong. Kay ingon ang John chapter 1 verse 14, John 1:1 sa in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Pagkabot sa verse 14 sa John 1, and the Word became flesh. Ang pulong na imong tao. O kinsa ning tao pasabot? Si Ginoong Jesus. Kaya po, ang gusto nato nga maging malig-on ta og di ta mauwat, dapat dawato nato nga bitaw no. I-consider daw kuno be, yak-i daw kuno be. Kani ba akong gituuhan? Sumala pa ba ni sa naa pa ba ang Ginoo ani? Or wala na giuna-una ang ginawa ni. Tao-tao na lang ni. Usahay, sa kadaghan na itong memorize, no? Di na takadawat ang pulong sa Ginoo kay napuno na itong memory. Memory full. Ang word ni God, muuntol na lang. Diba tayo mo, anak? Ano maglabay, bitaw taog basura? Labay kitag basura sa basuran nga puno. Unsay kay may tabo? Di na masulod. Maupod na. Kaya panahon siguro gusto sa Ginoo ingay mo tapad, gusto sa Ginoo pagaanon imong life. Unsan pagpagaan? Tuohi lamang tong nahisulat sa iyang mga pulong. Ayun nagdungag-dungag. Kabot sa langit. Di man ka i-quiz. No, pila ka buok horoscope mo na ibawaan, bro. Di ba? Unsang color of the year karon? O pita walay problema na kay say murag kuan naman nato na trend. Pero kung muna lang na reason kay para lang i-bless, para swertiyon. Oy, ang blessing wala sa butang, wala sa mga pagtulunan. Ang blessing na sa Ginoo. Amen. Wala gay na sa lugar. Di ba? Si Joseph, ba to? Nga nadamgo, Joseph the Dreamer. Bisag na agay siya sa prisuhan. Gibless siya sa Ginoo.
Pagkahuman sa prisuhan, nahimo din siyang second in command sa Egypt. Grabe, no? Nga naman ang blessing, wala sa tao, wala sa lugar, wala sa butang. Ang panalangin na sa Ginoo. That's why Christ is enough. And Christ is the answer sa atong mga kinabuhi. Kaya po, dili dapat nga mahimong substitute ang mga godless philosophy or mga pag-apas nato sa kahibalo o kaalam o pagsabot nga ibaylo na lang nato ni sa Ginoong Jesus. Ayaw ibaylo si Jesus gyapon ang taas. Sa awit pa man gani, Jesus at the center of it all. Si Jesus ang sentro sa tanan. Kay dili ang atong kahibalo ang nakaluwas nato. Kani take note po, dili ra ba atong kahibalo? Dili ra ba tayo, pasudlon ka na ko sa langit, unsa day mong nahuman? Ay, attorney ko, Lord. Na, sa kinsa naan ba yung attorney nato diri? Pag di tato ni patay, amtay labay. Labay lugar ta sa kalaglagan. No, dili man kahibalo ang basihan. Dili pod ang imo ang kahibalo ang walay sayop ana nga mo eskwela pud ta, ang sayop lang siguro kanang tanan natong kinabuhi giulot ra lang nato sa pag-ila o pag-eskwela nga wala na tay panahon sa Ginoo. Iba po. So remember, dili ang atong kahibalo ang nakaluwas nato, kundi si Ginoong Hesus nga naghatag sa iyang kinabuhi para sa ato dito sa cross. So obtain your wisdom and knowledge through our Lord Jesus Christ, who is the source. So unsa man, no, ingon pa ang Bible, unsa man nga maangkon nimo ang tanang butang aning kalibutan na kung imong maumaong kalag malaglag. In other words, yung kahibalo nga wala sa Ginoo, wala gyud ikatabang day nato. Kaya maging mamili taon sa atong tuuhan. No? Ang gingon sa Bible, mutuo ta kay Ginoong Jesus, no? Dili ta mo sitaw gani. Dili na nato aksayahan atong memory sa utok sa mga butang nga wala na isulat sa pulong sa Ginoo. Let Jesus reign in our lives. Ingon ang Bible, Kuya Jade, karon nga nakaila na ka sa Ginoo, tungod kay giila na ninyo si Kristo Jesus, ingon nga Ginoo sa sumpay, padayon kamo diha kaniya. Diha na niya padayon. Mura namang good ning magsitag bit-bit og basura. Butang na ng basura, brad. Naanay mas nindot si Jesus. Padayon diha sa iya. Diba? Okay pa ba ta? Nahilo man kayo? No? Hello, napata? Well, sa point number 2. Point number 2. Unsa pa mga mini nga pagtulunan kani? Worship of angels and gods. Muna gitira sa lugar sa Colossae. Again, giingon ako, di ba? Ang taga-Colosas, dagan sila Ginoo. Nay Ginoo sa bugas, ana siguro ba? Nay Ginoo sa adlaw, sa napod ka sa gatas. Bugas, gatas, bugas. Sariling sikap, no? So dagan sila Ginoo. Naabot si Jesus, gidugang lang. Di ba? Gidugang lang nila. Ang lala, nagsimba pag sila anghel. Now, ato nang hatagag ka tinawan, no? Angay bagyod simbahon ang anghel o ang mga Diyos-Diyosan. So, sa Colossus po, again, daghan sila Ginoo. Gidugang lang nila si Jesus. Pero ang tinuod, wala may laing Ginoo. There is only one true God. Walay lain kundi ang Diyos lamang naghimo sa langit ug sa yuta. Ang Diyos, ang Ginoong Jesus lamang. One God, three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Isa lang ang Diyos nga angay simbahon. Kinsa din ng angels, pastor? Tanaw ang Bible. Ang angel po, they are just God's servants. Alagad ra sila sa Ginoo. Ang angel sa Bible are ministering spirits. Suguon sa Ginoo, muni buhata, magpagpakita ni kuan, tumano nila. Kaya, mga igsoon, kung na-remember ninyo yung story, naapoy, in fact, kuan ganini siya, tinunan sa Bible nga, musimba nang ta siya sa anghel. Kaya nagpakita, kailan mo ni John? Dili si John Ray. Naman si John Ray. Si John sa Bible. Yung nagsulat sa Revelation, sa pinakalas nga libro sa Bible. Si John po, grabe ang kaagi sa Ginoo. Ingon sa pagtuon, gilunod na daw siya. Tungod kay ning nagwali siya or nagtuo siya kay Jesus, gi-persecute siya, gilunod siya sa gabukal nga mantika. Wow, no? Grabe, no? Salute. Wala yun yung limod sa Ginoo. Unsay na itabo, amazingly, buhi pa siya.
Pero ang naging side effect sa paghimo sa yato is iyang mata nabuta. Then sa iyang pagkabuta, itagaan siya og visitation, gipakita siya og vision sa Ginoo. And then sa iyang vision ay anghel ni abot. Pag abot sa anghel, musimba na unta siya. Ano siya? Musimba siya sa anghel. Ana ang anghel. Huy, ayaw. Ayaw kay pareho na ta, alagad na ta. Din sa Bible. Pero ang problema, yung mga taga-Colossians, nagasimba sila og angel, nagasimba sila gods. Ginoo. Nadaghang Ginoo. Nay Ginoong gamay, nay Ginoo dako, daghang Ginoo. Even gani imong kagalingon, pwede nimo Ginoo. Kay tanan nimong oras, para na lang gyud sa imong kagalingon. Cellphone, pwede may imong Ginoo. Ngano man, palangga pa nato ang cellphone nato. Kaysa sa ato ang mahal sa kinabuhi. Suko kay tapag gilabtan. Example lang na. Seryoso kay ni nga service karon da. So sige, padayon ta pastor. So ang church po sa Colossians, sila po ay naa sa pagsimba og mga spiritual powers. Kuyaw po ni sila. So, nasudlan sila sayop nga pagtulunan nga inana. Nagsimba sila. Nagsulat si Pablo about worshiping angel. Nag-i-address po ni Pablo yung rulers and authorities. And ikatulo, i-address si Pablo yung basic principle sa kalibutan. In other words, angels and gods. Sa gods po, na duha ka klase nga gusto natin ipaabot. Una, yung tao. Diba ni mga tao gusto may mong Ginoo? Playing God. Tao sila pero gusto sila maging Ginoo. Mo bitaw tong na-quote, daghang tao gusto mahimong Ginoo, pero isa ray Ginoo nga gigusto mahimong tao ug muna si Ginoong Hesus. Sabi. So daghan pwedeng tao yung God, pwede pod yung mga nasa kalawakan nga invisible kuno. Yung mga Zeus, yung kilat. Yung unsa pa ng mga Ginoo nila. Pero giignan sila ni Pablo, oy. False teaching na. Dapat isa ang Ginoo nga atong simbahon. Ang Ginoo lamang naghimo sa langit ug sa yuta ug gili gihimo sa tao. So padayon ta, so walay laing dapat simbahon ug alagaran nato kundi ang atong Ginoong Hesus lamang. Makita nato ato lang sa basahon ang verse ingon diha po sa Colossians chapter 2 verse 18, tan-aw ning matawhana, adunay mga tao usab nga nagpasigarbo nga nakakita kuno sila mga panan-awon. O buot nilang pugson ang uban. Nakasulod yun din yung mga daotang pagtulon simbahan pag yun. Buot nilang pugson ang uban diha sa magpakaubos o musimba sa mga anghel. Kaning pagpaubos, may sayop ani pero ang English term gigamit ni false humility. Bakak na pagpaubos. Mini nga pagpaubos. Unsay tambag ni Pablo? Sa next part, ayaw kamo pagpadaog ni anang mga tawhana. In other words, kinsa ra gyud ang simbahon? Isa ra si Joshua bitaw gipapili ang Israelites. Karon pili mo, kinsa inyong simbahon? Ang Diyos ba nasa Egypt? Ang Egypt daghan kay Ginoo, na God of the sun, si Ra, kuno. Do, Ra, Mi, Pa, so kasi gods. Ang promised land po, naapod. Sila Ashtoreth, pa si Dagon. Familiar ka na, pastor. Na sa Bible. Natanaw kayo yung Bible. Or, ang simbahon ba nila ang Diyos nga nagpahigawas nila sa Egypt? Nga naghimog milagro sila. Unsay gingon ni Joshua, but as for me and my family, we will serve the Lord. Ang Ginoo lang nga mong simbahon. Maupod unta sa ato. Di ta magpauwat nga daghan. Kabalo mo, dili inutil atong Ginoo nga kinahanglan pa tagbaker sa langit para madungog atong pagampo. Akong klaro na, dili inutil or dili baldado ang Ginoo nga kinahanglan pa assistant. Kay para inig-pray ni Kuya, kinsa imong gi-contact sa langit si San Tol? Dili inana ang Ginoo. Ang Ginoo gamhanan. That's why gusto sa Ginoo siya lang imong simbahon. Yung imong love sa Ginoo lang. Yung imong devotion sa Ginoo lang. Imong mainiton nga pag-alagad sa Ginoo lang. Kay deserve na sa Ginoo sa tanang gihimo niya sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nato si Lord.
So undangon na nato ang pagsimba sa mabutang nga binuhat ra sa tao. Kay kana sila, bisag na sila'y mata, di sila kita, bisag na sila'y dalunggan, di sila kadungog, bisag na sila'y kamot, wala po sila'y mahimo. Ang Diyos lamang nga espiritu ang atong simbahon og simbahon nato siya ingon ang Bible sa espiritu ug kamatuoran. Dili na kinahanglan og image, dili na kinahanglan og unsa ba nang butang nga kinahanglan para ma-assist na. No. Ang gusto sa Ginoo sa ato, gusto sa Ginoo motuo ta. Ngano ingon ang Hebrew chapter 11 verse 6, Hebrews chapter 11 verse 6, imposible mapahimuot ang Ginoo kung walay pagtuo. Kaya na ini mong tapad, ina siya. Uban sa apura gay may iyahang abagay na siya nga. Pagtuo lang. Pagtuo. No, pagtuo. Dili nang pagwala. Tuog yun, pagtuo. So, point number 3 and the last nga, false teaching nga nakasulod sa simbahan nga gusto si Pablo nga tudloan sila. Number 3, human regulations. Mga sugo nga tinawhanon ra, tao ray gasugo. Naapo day ni sa Bible, no? Naagyo day. Kaya imong basahon diha, atong basahon po Colossians chapter 2 verse 20 to 23. Let me read it to you, no? Pwede mo sabay og basa pero ako nalay kusog, no? Ingon diha, namatay na kamo uban kang Kristo. Adluka sa sugod. Di bot pasabot ani literal nga patay. Ang bot pasabot ani yung daan natong kinabuhi patay na. Tuan na dito sa cross ilansang nag-apil. So bag-o naman ta. By faith we are new in Christ. So namatay na kamo uban kang Kristo og naluwas na gikan sa mga walay kapuslanan nga pamaagi nining kalibutan. Busa nganong nagkinabuhi pa man kamo sama sa mga tao nining kalibutana. Nganong nagsunod pa man kamo sa tulumanon sama sa example lang example ni Paul. Ayaw pagkupot ni ani. Ayaw pagtilaw ni ana. O mga kuan ba? Tigaan niya example. Ayaw paghikap ni ana. O. So mga tawhanon nga tulumanon. Dili pagtulunan, tulumanon, human regulation. So kining mga tulumanon nga gitudlo sa mga tawo binuhat lang nila og mahitungod lang sa mabutang nga nga mawala human makaon. Kung hunaon-naon nato murag husto ilang mga gitudlo. Murag bigyan ni Pablo sa aton time, murag slag correct, no? Murag ana ba, murag correct. Oh, unsay gingon nila? Hanako. Murag gusto ang ilang mga gitudlo mahitungod sa pagsimba nga uyon sa ilang pamaagi sa pagpaubos. No, siguro ang uban nila mogamit pa pug Bible, pero lahi ang motibo. Mas basin ang motibo nila siguro kay para ay buhatan na niyo, gibuhat man gud nila. So para ma-feel siguro nila nga mas labaw mi ninyo munang sunod lang mo namo. Unsa mo? So lahi siguro lang motive, no? So ang ilang pamaagi sa pagpaubos o sa pagdagmal sa ilang lawas, kabalo na sila sayop nga pagtuo. Sa ila nagtuo sila nga bawal daw nimong palipayon imong kaugalingon. Bawal nimo atimanon kay immoral daw na. Saan man tanim sila tagpasting ani? Murag ana ba? Sayop na ang ilang motive bilang pan. So padayon ta. Apan tanawa ang verse diri na part. Apan ang tinuod kining tanan dili gayud makatabang sa pagpugong sa atong lawas nun nga kaibog. Naatod lagi mga dili mga bawal. Pero di man day gihapon makatabang para nga tong kinabuhi mauyon sa Bible. Diyon sa nahitabo. Ang nahitabo nahimo na nun siyang mini nga pagtulunan. Kaya ayaw di nato ilisan ang Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi. Pulong sa Ginoo eh. Muna'y gusto nato ibilin po karong kabuntagon. To clear things up, no? Let me share it to you. No, we are not saved. Ang but pasabot mong good ani nga importante yung works, good works, yung effort, no, yung sabi ng effort katong landinganan. Dili nga dili tong landinganan nga effort. Kanang paghago ba? Gusto ipabot nga ang paghago murag mo na'y laom nga
para siguro maluwas. Pero ang tinuod dili man na mo'y pamaagi sa kaluwasan nga gitudlo sa Biblia. Sumala sa ato ang declaration of faith nga gikan pod sa ato ang Bible, ang kaluwasan daw sa tao, we are saved by grace. Naluwas ta pinaagi sa grasya sa Ginoo. Kabalo mo unsay grasya? Ang grasya po yung pabor nga dili unta para nato pero gihatag sa ato. Munay grasya. Nganong dili para ato, pastor, nganong dili ta dapat luwason, kay makasasala man ta, human alone, sinful makasasala. Dili ta ngayay luwason, pero giluwas ta sa Ginoo. Pero ang uban gusto nila ay maningkamot ra ka pagguhat rag maayo. Di ba ganyan naingon ko ang tinuod ang yawa di mahadlok sa pag ikaw may kinabuutanan. Mahadlok lang ang yawa kung ikaw moduol na sa Ginoo. So nga naman si Jesus manggod ang mukumpleto nato. Gusto sa yawa nga linglahon ta. Kaya po, now, pastor, unsay buot pasabot nimo di na lang may magbuhat og maayo kay wala man day minaluwas pinagi sa maayong buhat. Na ato nang klarohon pod. Ang ato karon na noon nga naluwas na ta, gitagaan ta sa Ginoo og chance nga mabag-o atong kinabuhi, maluwas ta, mahugasan ta sa iyang hamili nga dugo. Samot na noon ta mo buhat og maayo. Ngano man kay resulta na ni sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Now, gabi po ganahan kayo kay gitagaan ko illustration sa Ginoo. Kisa ba naibuhi diri nga baboy? Nabibuhi nga baboy. Pero kailan tag baboy, di ba? Katong unom tiil. Lay man na. So, baboy, murag lawa man. So, ang baboy, example na kay baboy. Ang baboy po nato, di ba na time nga tong ligoon? Ligoon man nato no kay para tsadap. Pero say tungod sa kainit po, ba munang ligoon. Now, ang baboy po pag ligoon, example lang, nani na itabo ha, giligo nimo, sabnan ba na? Dili na rin. Imong giligo, imong gitrapuan siguro tong mga grabe nga mga lapok. Then pagkauman nimo gligo, ni kalit lag dive sa tunaan. Maunsa sa imong bation? Mura ba grabe, wa gini kasabot ning babuya unsa kahago akong gihimo parang niya no. O ibutang na natos. Sa pohon na, natay mga sakyanan pohon, no? God willing, Lord. Amen. Natay sakyanan, nindot kay tag sakyanan. Pagkahuman, giparking na to sa Daplin, ning ulan, perteng kusuga. Ingon nila, imbis nagwashing na noon ta, unsa man gyud ning magwashing ta, nga muulan man jud. Di ba? So, unsay nahitabo, para nimo murag nasayang yung imong effort sa imong paglimpyo. Kabalo mo nga mo padayon ta sa pagbuhat og maayo. Inana po ng gibuhat sa Ginoo, gilimpyuhan ta. Gihugasan ta sa iyang hamili nga dugo, gitagaan tag bag-ong kinabuhi pagkahuman mo dive ro balik sa tunaan. Nganong unsay bot pasabot sa dive sa tunaan pastor, balik ra gyapon ta sa di maayong binuhatan. So dili kung gi-value nimo ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, the more nimo na siya buhaton. Gitagaan ka sa Ginoo gugma, buhatan nga nay paghigugma ang mamutang. Kung gitagaan ka sa Ginoo blessing, i-share ni mo nga blessing sa uban. Maging maayo ka nga tao, maging maayo ka mo trato sa uban. Nga naman, gibalyo ni mo ang paglimpyo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Imong gipasalamatan ng Ginoo. Lord, salamat kay Lord. Dili ko mapawat sa baboy, Lord, nga pagka magligo, muday bro po balik sa lapukan. No? Wala, di man pugid po tababoy, kay naman tayo na-una, di ba? Kapag mo balanse. So, ang punto sa Ginoo, Maigsoon, again, dili nato tugutan nga mapulihan nato siya sa atong kinabuhi. Tulo raman to ka punto. Una, filosofiyang tawhanon. Ikaduha, pagsimbag bisag unsa man nga walay labot sa Ginoo, nga dapat ang Ginoo ra tay simbahon. Ug ikatulo, ang pagsunod sa tulumanong tawhanon ra ang gahim, ang tao ra ang gahimo. So bantay ta. Pastor, gusto pud mi nga dili mi mauwat, asa may magkuha og among sundon. Palit tan-aw tag Bible. No, palit gitag cellphone. Pila atong cellphone? iPhone 15, 50,000. Bible, 300. Mahal na po na, pastor. Siningin tao yun, no? Unsa makakent. Di ba? So, dili. Investa sa mabutang nga mutabang nato nga malipay ang kasing-kasing sa Ginoo. Kaya nagpasalamat ta sa pagluwas sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen po. Amen. Manindog tantanan. Hallelujah.
So while we are standing up, nalang ko ipakita Kuya Jade, no? Again, basahon lang nato ni, no? Ipakita lang tanan Kuya Jade. So let's read with understanding, no? Kay ato ning i-embrace. Kay walay laing nakatagbaw na to, si Jesus lang. Singon diri, 1, 2, 3, go. Through our Lord Jesus, we are complete, and in Him we find fulfillment and satisfaction. Through Lord Jesus, our life is worth living again for His glory. Hallelujah. Kinsa po'y mapasalamaton sa Ginoo sa tanang gihimo sa iyang kinabuhi. Amen. Pwede ba mo palakpak ang tanang nagpasalamat sa Ginoo? Hallelujah. Lord, salamat po kayo sa mga pulong imong ipabot. Lord, kini po mga pulong nga ay importante po sa among mga kinabuhi karon. Especially, Lord, nga ang kaaway gusto kayo kang waon sa among mga kinabuhi. Gusto kayo kang pulihan sa among mga kinabuhi, Lord. Kaya Lord, among mga prayer, unang-una, Lord, nga ang among life po ay maging sentro diya sa imuha. And dili lang sentro, but ang tanan po, Lord, nga nag-revolve, nga naami, help us, Lord, nga ikaw pagyugihapon ang mas bugat, ang mas valuable, ang mas tipigan namo sa mga kinabuhi, Lord. Ug dili ang mabutang anaaning kalibutana. Hallelujah, hallelujah. Before tamato sa prayer, maigsuon, I just want to lead to you a song, sa kaawit nga nag-remind sa ato nga Jesus is the center of it all. Si Jesus nakit lain pa. No? So si Jesus dili lang sa tanan sentro siya, but prayer po nato nga sa atong kinabuhi sentro po si Ginoong Jesus. Hallelujah. Sige po, let's just focus our minds sa Ginoo lang. Pwede mo awit. Nasa screen po ang atong lyrics. Ayaw sa una-unahin mong tapat sa wala or sa tuo. Jesus at the center of it all. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Once again, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. Yes, Lord, ikaw lamang ang sentro. It's always been you, Jesus. Yes, God, Jesus. Yes, God, hallelujah. Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, come on. Jesus, you're the center. Yes, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else. Nothing else matters. Walay mag-matter mga butang maigsoon. this world will do. Yes, God. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Come on, invite nato si Jesus. Jesus, be the center of my life.
from beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, It's always been you, Jesus. Jesus. once again, Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Yes, God, Lord, be the center sa kinabuhi sa mga anak. Center of my life. From beginning to the end, From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, God, Jesus. Come on, let's shout the name of Jesus. 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 Yes, come on, Jesus. There's power in the name of Jesus. There's life in the name of Jesus. There's freedom in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Come on, from my heart and from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. And from our hearts, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. And from our hearts, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Yes, God. Nothing in this world will do. Yes, Jesus. Move in this place, God. Hallelujah, hallelujah. Revolves around you, Jesus, you at the center of it all. Hallelujah, hallelujah. Sige po, let's just grab this opportunity na makaduol sa Ginoo. I believe, Mike Son, sa atong gilingkuran karon na gi-istorya ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kung na may mabutang nga gi-reveal, gipadayag sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung na may mabutang nga gusto ni Lord nga pag-uho nato sa itong mga kinabuhi, ako mapagampo, Mike Son, nga dilita mo away anang gusto ipabago sa Lord, kung dili atong uyunan. And awato na to ang usa ka quote sa Bible that, yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Let's just also grab this opportunity. Kung gusto nimo nga maigpasaylo sa Ginoo, sa mga butang nga gituuhan sa una, or even sa mga nasimba, or even sa mga tulumanon nga wala nahiuyon, napulihan si Jesus sa imong kasing-kasing. Lord, forgive us. Forgive us, Jesus. Forgive us, Lord, for all our trespasses. Maigsoon, ang ato pong pag-alagad o pagsimba sa Ginoo, lisod kayo kung wala ang dakong tabang sa Diyos. Kaya today, atong Panginoon yung tabang, unang-una, sa ato ang kaugalingon, ato bangon ang atong kondisyon sa Ginoo. Kung naabay butang sa tumakasing-kasing nga nakababag, nga dili ta makaduol sa Lord, isa ra ka butang maigsoon, muna ang sala. Pero pasalamat sa Ginoo kay ang atong sala gibayaran sa Ginoo dito sa cross. Pinaagi sa iyahang paghatag sa iyang kagalingong kinabuhi. And we are blessed ngano ang silot nga unta angay para sa ato, dili na nato agian kay giagianan ni Ginoong Hesus. Og ang kinabuhi nga gikan ni Jesus iyang gi-share sa ato. Unsa na lang man atong buhaton, pastor, tulo ka butang lang ang gusto natong buhaton karon. Una, ang puno nato nang ginahanglan ta Ginoo. Walay tao aning kalibutang na wala nang ginahanglan Dios iyang kinabuhi. Ikaduha,
ato ang kunon nga nakasalata og mga itagpasaylo sa Dios. And ikatulo, atong tuuhan ang gibuhat sa Ginoong ni Ginoong Hesus sa ato dito sa cross. Ang iyahang giagian nga kasakit, ang iyang pagpalansang, ang iyahang kamatayon o ang iyang pagkabanhaw after 3 days. Kung willing ka nga maging tama ang imong relationship sa Ginoo, taas nato atong right hand and sunod taan niyang pag-ampo. Ayaw sa unaw na imong tapad sa wala or sa tuo. This is your decision to God. Lord, gusto na akong maitama akong relasyon diya sa imo. Gusto na ako karon, Lord, nga magpaubos mga ikapasaylo. So if you are willing, walay pog sanay may suon, it's up to you. Ayaw lang unaw na ng tapad sa wala or sa tuo. Ikaw lang og ang Dios karon. Sunod ta nga niyo pag-ampo. Ginoong Hesus, salamat sa imong gibuhat para sa ako dito sa cross. Nga ikaw, gisakit, gilansang, namatay, ug sa ikatulukaan daw na banhaw ka. Ginoong Hesus, ipaubos na ako kung kagalingon. Paubos na po akong Nangay kong kapasayloan nangay po kapasaylo. sa tanan na akong masala. Sa tanan na akong nasala. Akong giangkon, Akong giang. nga ako nang inahanglan sa imo. Ako nagkinahanglan sa iyo. Karong takna Ginoo, Karong takna pasaylo ako pasaylo sa ako. tanan na akong masala. Sa tanan ako. Sukad masala. pagkabata, Sukad pagkabata. hantod karon. Hantod karon. karong adlawa, Karong adlawa. gibutang nako Ibutang na akong pagtuo, akong pagtuo. akong pagsalig Akong pagsalig. diya sa imuha. Diya sa iyo. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. kabangi ko Kabagi ko. nga magkinabuhi Nga na magkinabuhi. para sa imong kahimayaan, Para sa imong kay. para sa imong kahimuot. Para sa imong. Salamat Ginoong Hesus. Salamat Ginoong Hesus. Pinagi sa imong gibuhat. Pinagi sa imong ibuhat. Ako luwas na, Ako luwas na. ako tagalangit Ako na, tagalangit. ako anak na sa Dios. Ako anak na sa Ug ang Dios, ang Diyos. ako ng Amahan. Ako na Sa pangalan Ginoong sa Hesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako lang ang mag-pray, do ko lang gyapon nato tong ulo. Father God in heaven, salamat kay Lord sa imong gipaabot nga mensahe. Usa ni ka mensahe Lord nga naglamdag sa amo Ginoo sa mga butang nga tinuod, mga butang nga kasaligan, mga butang gid Lord nga imong pulong ang nga naa sa imong pulong gid Lord. Salamat kay Lord sa imuhang concern and love para namo. Nga gusto nimo nga maglakaw mi subay sa imong kabubuton, subay sa kahayag Ginoo. Kaya Lord, ako mapag-ampo sa tanan na diri karon, kinasing-kasing, mapinubsanon nga ning duol, ning dawat nimo Lord. Silyuhi ang ilang kaluwasan, pinaagi sa pagpadala sa imong balang Espiritu. Precious Holy Spirit, live in our lives, live in our hearts. Help us to live our lives pleasing to God. And Lord, ako po pag-ampo, continually open your heaven to the lives of your people in this place right now, in the mighty name of Jesus. Lord, I pray for your blessing. I pray for your healing. I pray for your restoration, be it sa relasyon man, sa pamilya, or sa higala, or sa mga nagpalibot namo. And labo sa tanan, salamat Lord nga pinaagi sa ibot Jesus na kami nasiguli diya sa imo agad. Kaya Lord, ako mapag-ampo, whatever man nga ginaduol sa matag-usa, ginaampo sa imo Lord, let it be done according to your will, God. And Lord, continually prosper the lives of your people. Nga Lord, dili lang kami ang mapanalanginan, but Lord, even those people around us, Lord, ay maging blessing me, O God. Susama nga imong gi-example para sa amo, Lord. And Lord, amo mapag-ampo, tuloy mi, Lord, hatagi may bag-o nga kasing-kasing nga humok, Lord, madinawaton sa mga pulong nga imong ginatudlo sa mga kinabuhi. Tabangi mi, Lord, nga sugod karong adlaw, sugod sa takna, Lord, nga amo kang gidawat. Magkaroon gyud mi, Lord, ng kainit, passion gyud, Lord, for service, for worship diha sa imo, God. And that, Lord, ang among kinabuhi, Lord, ay amo pong ialagad, ipagamit nganha diha sa imo. Continually protect your people, O God. Continually use them. Continually use us, O God, for the glory of your name. And Lord, ako mapag-ampo, Lord, that Lord, no plans, no weapons of the enemy that is forming against us shall prosper in the mighty name of Jesus. Lord, be the center of our lives. Be the center of our families. Be the center of our church. Hallelujah, hallelujah. Lord, padagyo ka namong giisa gitaas. Ikaw po ang Diyos ng mahimuot. Mahimuot at mahimaya sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen! Lakpakan at tuwan sa
atong buhay nga Dios mga igsoon. Dapat yun si Lord ang magsintro sa tong kasing-kasing kaya ato siyang awitan. Salamatan kay nindot kay ang mensahe ni Lord karon na nagpahinom sa to nga wala gid tay mahimo mga igsoon kung wala ang Dios. Kaya aton siyang sayawan, awitan, atong i-worship si Lord. Hallelujah! Sama-sama tayong lahat. Aawitan ka't pasasalamatan sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. Umansin at nagbigay ng kulay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Aawitan ka't pasasalamatan. Pagsamba ko ay aking iaalay. Sa iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa aking buhay. Ikaw lang liwanag mo taglay. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Aawitan ka't pasasalamatan. Sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. Sumansin at nagbigay ng kulay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Aawitan ka't pasasalamatan. Pagsamba ko ay aking iaalay. Iyo na nagbigay ng buhay. Alam ko, Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa aking tunay. Ikaw lang liwanag mo ang taglay. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay. Ikaw lang umibig sa aking tunay. Ikaw lang liwanag mo ang taglay. Wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Lord, thank you, Lord. Pwede na tayo makapaglingkod na igsoon. Praise the Lord. God is good. And all the time. Praise the Lord. So once again, hatagan na itong makusog na pakpak ang atong buhi nga Dios, mga igsoon. Amen. So karon nga portion mga igsoon anata sa portion sa tong tithes and offering. So gamay lang pahinumdum or exhortation about tithes and offering mga igsoon para masabtan pag yun nato pag-ayo. Ang realidad mga igsoon sa atong pag-uli o paghalad diha sa Ginoo dili gyud ni mahimong kawad-an ta or makulangan ta. Amen. In fact, ang Ginoo mismo nagingon, if you have your Bibles with you in Proverbs 11, verse 24 to 25, ningon diri, may mga tawo nga walay pagpugong-pugong sa paghatag apan nag-anam silag kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam hinuon siya og kakabus. So in other words, mga igsoon, sa dihandeng magmanggihatagon ta, we will gain more. So dili dita makulangan mga igsoon. Sa dihang magmanggihatagon ta igsoon, atong gitugutan, atong kaugalingon, nga masinati nato ang kadagaya sa Dios even sa pamaagi nga wala nato damha. No? So muna nga, ang pag-uli nato sa tithes and offering mga igsoon, dili lang mahitungod sa kwarta lang. But usani nga nagpamatuod sa atong pagtuo o kini nagpakita sa atong pagdakong pagsalig sa Dios. Kay nagsalig ka nga ang Dios ang mo-provide sa tanan nimo nga panginahanglanon. No? Ag pinaagi ani igsoon atong gipamatud-an ang atong pagsalig sa pagkamatinud-anon sa Ginoo sayang saad. Nga ang saad sa Ginoo, the more we give, the more we will receive mga igsoon. The more daw ta mohatag, then the more pud ta nga makadawat sa Bisaya pa. But let us always put in mind mga igsoon nga dili lang ta mohatag aron panalanginan ta.
No? Dapat ang sentro sa tong paghatag tungod kay gusto ta musunod sa unsay giingon sa Ginoo. No? And the moment nga musunod ta sa Ginoo, ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi mga igsoon. So mo na nga as we give our tithes and offering mga igsoon, let us kanang maghatag ta nga puno sa kalipay kay nganuman wala pa ta nakahatag igsoon gipanalanginan na tadaan sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. So we can we can start giving by 10% of our income sa mga estudyante is atong allowance, and offering naman mga igsoon nara sa imuha kung pila ang imong kaya ihatag sa Ginoo. Amen. So I know and I believe nga ang matagosay is excited, so atong kuptan atong mga pouches and magampo ta atong iduko atong ulo, atong ipiyong atong mga mata, and let us pray. Ginong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat Lord sa tanang panalangin, tanang mga pabor imong gipasinati Lord sa adlaw-adlaw sa mga matag usa ka kinabuhi. Father God in heaven, Lord, at the moment Lord we'll give back our tithes and offering diya sa imuha Ginoo, ako mga pagampo nga imuha ning gamiton Lord para sa imong kahimayaan Father God. And Lord, I even pray that you'll continue to bless, oh God, every generous heart Lord nga naa diri karon. I pray nga panalanginan nimo Lord tanan nilang pagabuhaton Father God. I pray Lord nga padayon nimo ablihan, oh God, ang bintana sa langit ug ibubo nimo Ginoo ang klase-klase, oh God, nga pabor, panalangin, protection, O God, nga ilang gikinahanglan sa matag adlaw Ginoo. Lord, paday na mong isalig, O God, ang nabilin nga oras diya sa mga kamot. We give you back all the glory, all honor, praises, and thanksgiving. In Jesus' name, Amen og Amen. So, pwede na ta makapanghatag igsoon. Praise the Lord. Praise God. So, before ta mag-uli, mga pahinumdum na lang, no? As we go along. So, unang-una po, every Sunday po, duha ang atong worship and healing service. So, kaning panimbaw na to. Anatay first service diri sa church nga 7:30 a.m. And kaniya atong napilan ang ikaduhang service 10 a.m. And before na ako ipadayon, natay mga first time nakauban karon, no? Napo sila. Salamat po kayo sa inyong mga kinabuhi. God bless po. I hope po nga dili lang po ni mo last na to magkita. But sinugdanan lang. So, sinugdanan pa lang. So, sunod nga announcement, Night of Power every Friday day. Every Friday po diri sa church natay panagtigom para makapag-pray, maminaw sa pulong sa Diyos o magsimba sa yaha. So, kanay po siya ay 7 p.m. po every Friday. So, we'd like to invite you. Come and join us. So, sunod nga announcement, karong umaabot nga March 16, mag-ablita og bagong batch sa Basic Bible Seminar. Kung gusto pa nimo nga mas mulawom pa, mas padayon pa nimong maila ang Lord, kani po ay opportunity nga pwede natong i-grab, no? This coming March 16, after lunch, 1:30 p.m., magsugod po ang new batch sa atong Basic Bible Seminar. So we'd like to invite you and come and grow in the Lord. So, sa tanan po nasa Life Development Training, School of Ministry 2, kita-kits unya para sa atong klase. Sunod nga announcement, every first Saturday of the month, natay morning prayer, diri gihapon sa atong simbahan, alas 4:30 sa buntag. So, we invite you as well. Ang atong sunod nga morning prayer this April na. So, April na po. So, sunod nga announcement, life groups po, padayon sa lain-lain mga barangay, pamilya, padayon nato ni. Salamat kay sa mga tao nga gitangkilik yun ni kay kani siya para ragyod pud ni siya sa ato. And para pud ni nga matimanan ang ato ang kalag, no? Matimanan ta, mas mulawon pa ta sa Ginoo. So, padayon ta na, and then sunod, yun po, this coming election, di yun ako ni kalimtan nga ipaabot sa ato
Let us not forget po ang very own nato nga party list, no, nga Sibak party list. Ang ato pong first nominee diri is ato ang sariling bishop, no, Bishop Brother Eddie, no, sa kabisi sa tao, grabe. Na di gyud ang jail manggod lisod kay nimo bulagon ang Dios at bayan. Lab ang Ginoo, labod ang nasod. So dili pwede nga di ta makialam, dili pwede nga ipasalig lang nato sa mga walay Ginoo ang kwarta sa nasod. So importante po nga naani sila. So I hope nga karong eleksyon, number 93 sa balota, Sibak party list po. So sunod nga announcement, sa tanang na Facebook, you can follow our Facebook page, Jesus is Lord Church Tangub City, no? So daghan tang updates makita po dito. So mao lamang maigsoon, manindog ta og atong iuli ang tanan dungog himay pasalamat sa atong buhay nga Dios. Atong ipataas itong mga kamot ng igsoon. Kaya they serve ni Lord, ay uli ang dumugog himaya para sa iya, ha? Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ikipa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sige, mag-angkot ka. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat sa among kalagpusan na panimbahan, Lord, na ay mong pulong, Lord, salamat na diri kay paabot rin ka namo, Lord. Ingo man, Lord, sa nagdala sa imong pulong, ikaw mag-bless ka niya, Lord, na si Pastor Ken Mendoza, uban siyang wife na si Sister Apple, o silang baby na si Raby, Lord. Salamat, Lord, na katong pulungan, Lord, ipaabot rin ka namo, amo ka nang ikinabuhi, o dalon ka naman sa tagsa-tagsa ka panimalay, Lord. Salamat sa imong pulong, Lord. Ingo man, Lord, sa pagpanguli ka namo, Lord, na sip ang sound pag-abot namo sa balay, Lord. Lord, ako ibalik og dungog himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. See you next Sunday.